Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Billionario News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas at dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo. Ano ang ating Word of the Day? Meron po tayong bagong libro na inilimbag pa lang. Nga pala, pwede tayong humingi ng mga suggestment. Input, yes. Mga suggestment mula po sa inyo, ha? I-comment nyo lang, yes. I-comment nyo lang, isasama namin sa libro namin yan. Yung aming kakaibang diksyonaryo. Ang ating Memo Speak Word of the Day ay yung mga nasa House of Representatives. Hindi ba? So, ang tawag daw sa mga, eto na nga, yung ating word of the day, kinawatan. Hindi kinatawan. Yun yung kinatawan na walang katawan. Kinatawan na magnanakaw. Ayun. Ang ibig sabihin nito, kinatawan na magnanakaw. Kinawatan. Kinawatan. Ang galing naman ang nakaisip nun. Ikaw ba yan? Ikaw. Ako ba? Ikaw yan. Dapat pala may origin para may copyright. Para may credits, hindi ba? Kinawatan. Okay. So, yan po. Kayo po'y welcome para magbigay po sa amin ng mga suwestyon para sa aming diksyonaryo, So, ha? hindi na kagalang-galang na kawatan. Kagulang-gulang. Ay, na galing, Kinawatan. galing. Ang mga kagulang-gulang na mga kinawatan. Uy, maganda gising mo ngayon, ha? Nakapagkape. Oo, nakapagkape ka, ha? Okay. Kagulang-gulangan. Oh, ang kagalang-galang, ang kagulang-gulang na kinawatan. Okay, ano ang nakasulat sa ating memo? Baka may dadagdag ka pa. Wala na. Sa sentence. Mademanda na ako sa susunod. Okay. Number 1 sa ating memo po ngayon, nako, eto na, hinihimok ng mga election watchdog ang COMELEC na higpitan ng pagbusisi sa mga kumakandidato para sa susunod na eleksyon. Dapat lang naman, hindi po ba? Lalo na ang mga konektado sa mga political clan at malalaking negosyo. Problema dyan, Willard, maliit pa lang tayong mga bata, pinag-uusapan na, hindi naman. Sobra naman yon. Pero hindi ba, dati pa lang, nagsisimula pa lang ako sa pamamahayag ko, no? Ganyan ang pinag-uusapan na kailangan, hindi pwede yung ganito, hindi pwede yung ganyan. Yan ba ay meron bang panahon para yan ay gawin? At gagawin ba talaga yan? Ng mga mismong legislators na sila ang nakikinabang. Oo. Saka, di ba, ang spirit talaga ng batas ay kapag sinabing party list, bibigyan ng boses yung mga marginalized na grupo. Yes. Oo. Yung mga walang sapat na kinatawan sa Kongreso. Correct. Para isulong yung mga kapakanan nila. Hindi ba nga sila nga dapat ang kinatawan, representative, kinatawan ng tao? Paano sila makikinig sa tao pagdating sa mga isyong yan? Oo. Parang it's already a foregone conclusion that they actually represent our interests. But many, not all, do not. So anong gagawin natin ngayon dyan? Yung mga watchdog groups, sila na lang ang pag-asa natin. Pero pinipili nga daw kung sino lang ang pwedeng umupo doon. Sa mga halimbawa, deliberation ng batas, ano? Oo. Hindi na nga sila pinapayagang makinig Magsalita pa kaya? Oo. Hindi na nga pinapayagang magsalita. Mapalitan pa kaya ang kanilang mga gustong mangyari? Kaya nga. Pero sa bagay yung COMELEC, sinasala nila dapat bago ilagay sa balota yung mga pangalan ng mga party list groups na yan. Marami din namang natatanggal, pero meron pa rin natitira na questionable. Oo naman. Sa pangalan pa lang ng grupo, no? Bakit may ganyan? Yung mga yung mga title ng pelikula, yung mga title ng, hindi natin sinasabi lahat, ha? Kaya lang, syempre, kaya nila ginagawa yon para madaling matandaan. Kasi letter A Oo, tapos diba? lalagyan ng 1. Oo. Buti na nga lang hindi na alphabetical. Oo. Kumbaga random na lang. Random na lang ngayon, ano? Pero kailangan raffle. tumatak sa isip. Oo. So, Catchy kailangan pa rin. talaga, hindi ba? Bakit kung tumatatak sa pag-iisip, dapat merong
baha party Oo. list. O kaya 1 billion tayo ang uupo ron. Bilyonaryo. Hindi ba? Yung mga pinag-uusapan ngayong mga salita, yan ang gagamitin. Pero naloloko po kasi tayo sa ganong paraan. Hindi ba? Hindi, yung puwang na sana maibigay sa totoong marginalized ay hindi nabibigyan. Halimbawa, walang party list ang mga ang mga PWD, Oo. yung mga persons with disability. And that to me is a joke. Dahil yun ang totoong marginalized. At maraming batas ang kailangan ng sektor ng PWD, di ba? Na Yes. nagkaroon tayo ng guest na Oo. yan talaga ang sinusulong. Marami pang kulang sa batas. Ano ba ang ibig sabihin ng marginalized? Okay, mamaya pag-uusapan po natin yan, ha? Number 2 sa ating memo, habang sinisimula ng Kongreso ang pagbusisi sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa 2027, muling umuusbong ang usapin tungkol sa congressional insertions at di umano'y budget padding. Yung dinadagdagan ba nila nang hindi natin namamalayan? Kasabay nito, pinag-uusapan din kung sapat ba ang mga inilaan para sa mahahalagang sektor at kung naaayon ba sa pangangailangan ng bansa ang mga prioridad sa paggastos ng pamahalaan. Paano nga ba natin mababantayan yun? Iisa-isahin natin yun, ang dami nun. Ayan, halimbawa, Corina, yan nakikita natin sa mesa. Yung napakakapal at ilang pirasong libro. Oo. Napaka-intimidating kasi kung titingnan mo, paano mo susuyurin? Oo nga. Iisa-isahin yung mga numero, hindi ba mga budget items? Correct. Kaya kailangan siguro may kanya-kanyang assignment yung iba-ibang grupo na tingnan, ito sa'yo, tingnan mo, bantayan mo. Right. Ano yung mga budget Hindi, items tsaka dyan. iniisip ko lang, okay, pinipirmahan niya ng Pangulo, pero sa totoo ba, binabasa niya lahat Oo. yan? Di ba? I'm sure he has or should have, every president should have like a team. Hindi ba? Dapat meron taga-ano dyan pribadong sektor, parang SGB. Yes, para accounting, Yes, independent auditor. Yeah, an Oo. independent auditor. There should be someone who will actually look at it independently para hindi makalusot na naman yung mga insertions na, ba't kailangan ito? Bakit kailangan ito? Nako, ewan ko lang pero hindi naman natin kasi inaasahan na babasahin isa-isa yung accounting ng presidente. Kailangan may team siya. Okay, memo number 3. 2 estudyante ang nasawi matapos ang isang insidente ng pamamaril na naman sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang motibo ng sospek na nag-livestream pa ng kanyang pag-atake habang muling nabubuhay ang panawagan para higpitan ang seguridad at kontrol sa mga baril sa mga paaralan. Oo. Anong muling habang nabubuhay? Oo. Dapat nga, nagawa na yun Matagal na. Since Tacloban, Oo. Yun nangyari sa Tacloban. Kaya nga I'm wondering, since Tacloban ko rin, ano yung mga changes na pinatupad na kung meron man, di ba? Ayaw naman nila Oo. magpa-interview Hindi ba? Sinusubukan po namin ng DepEd. I don't know, were we able to get someone from DepEd? Can you ask? Kasi parati po namin sinusubukan ng DepEd para malaman natin kung ano talaga ang ginagawang reforma. Like from Tacloban, bakit inabot na naman tayo ng Zamboanga? Na dapat sundin ng private schools kasi ito pribadong eskwelahan na supposedly may mga resources, hindi ba, to tackle mga security needs, needs for guidance counselors, pero nangyari pa rin. Need for guidance counselors, the need to ban cell phones sa lahat ng mga eskwelahan, private or public. Oo. Ayan, tsaka security para hindi makadala ng mga weapon, parang dangerous weapons inside the school campus. Ang nakakalungkot, Corina, di ba, school supposedly innocent place yan. Kaya dapat nga, hindi airport style ang seguridad na Alam mo, pinatutupad totoo. dyan. Pero eto na tayo sa totoong realidad ngayon. Oo, ang eskwela pala, hindi na yan safe. Ano ba yun? Okay, lahat po yan bubusisiin, lahat aalamin. Lahat babalansihin dito sa Memo. Bagamat itinatag ang party list system para bigyan ng representasyon dapat ang mga marginalized sector, kadalasang nauupo sa pwesto ang mga party list na nauugnay sa mga political dynasty at malalaking negosyo. Noong nakaraang halalan lumabas sa pag-aaral ng kontradaya na 86
sa 156 na kandidatong party list ay hindi kumakatawan sa mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman tinanong po namin ang ating mga manonood kung dapat nga bang bawasan ang mga party list. Ang sabi nila, dapat na po itong i-review and possibly pong mabawasan para magkaroon po ng kasiguraduhan yung mga tunay na may sectoral representation at may mga meaningful contribution lang po yung mga nabibigyan ng postos role. Puro pangalan lang yung sinasabi. Hindi din namin alam kung sino yung kumakatawan doon. Saka tingin ko doon dapat bawasan kasi umaano lang sila ng pondo kumukuha lang. Dapat po ay buwagin, di bawasan, buwagin na ang party list. Diyan nag-uumpisa ang korupsyon. Maniniwala ka ba na isang member ng party list ay tunay na nag-represent sa kanyang party list na sinasakop? Di ba halos lahat ng party list puro mga kontraktor yan? Dapat bawasan kasi parang pampagulo lang sa lipunan. Yun lang din naman ang tumatakbo. Kaya dadagdag pa yung pera na nawawala sa kaban ng bayan. galit sila. Ayaw nila. Ang dami nga naman kasing pagpipilian. Ilan po ba? May limit po ba yung listahan? Teka muna, introduce muna natin siya. Para talakayin ng isyong ito, makakasama po natin, Kontra Daya Convener, Professor Danilo Araw. Kasi nabitin kami kahapon, kaya inibitahan natin siya ulit. Good morning po, Professor. Yeah, magandang umaga, Corina Willard. Live na tayo ngayon sa wakas. Yes, opo. So, is there a limit to the number of party lists that can be viable for candidacy? Technically, no. Nung nakaraang halalan, mahigit 170, if I'm not mistaken. Pataas ng pataas yung bilang sa ating obserbasyon. Bagamat, totoo, may limit dun sa pwedeng maupo. So, sa ngayon, 64, kasi ayon sa ating saligang batas, 20% ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kamara de Representantes yung pwedeng maupo bilang party list. So hanggang 20% lang. In other words, if you do the math, habang dumadami yung congressional districts, tataas din yung 20% na dapat na bumuo dun sa Kamara de Representantes ng mga party list representatives po. Pero, okay. Pero paano nga po ba manalo? Sabi nga nila, mahirap manalo ng congressman, mag-party list ka na lang. Hindi ba? So, ilan ang kailangan pong makuhang boto? Siyempre, depende yan dun sa total votes ka sa party list groups. Pero to be on the safe side, dapat naka 300,000 up to 400,000 votes para makakuha ng isang seat. Siyempre, the more the merrier kasi ang maximum sa isang party list group, pwede siyang makakuha ng 3. So, basta makuha mo yung at least 2% ng total votes cast. So, roughly, that would be 300 to 400,000. Pero yun na nga kahit na hindi ka umabot sa 2%, pwede pa rin maupo ka basta't hindi nasagad yung 64 seats. Pag may mga bakante pa, pwedeng fewer than 2% yung makuha mo. Ganon. Yung parang yung mga first runner-up, ganon. Yeah, parang ganon. Paisa-isa na lang yung upuan na makukuha mo. Okay. So, Willard. Sa ngayon, may pag-aaral ng Kontra Daya, Apa. hindi ho ba? Ano ang naging kumbaga major findings niyo, Prof? Nasasalaula yung definition ho ba ng party list system sa bansa? Ang ginamit naming termino yung dissenting opinion doon sa atong paglaom case, yung bastardization ng party list race. Bastardization in the sense na talagang tama ka, sinasalaula kasi kung sino-sino na lang yung tumatakbo. Sa aming pag-flag, merong 6 na indicators. Una, minsan sila ay bahagi ng political dynasty, o kaya naman sila ay bahagi ng malalaking negosyo, o kaya naman may mga pending na kaso ng graft and corruption or other anomalies. Kumbaga, red flag sa amin yon. Ba't di mo muna resolbahin yung kaso mo bago ka tumakbo? Bakit po nila ginagawa yon? To avoid it? Partly yes, para may clout ka, para sabihin na, well, may
saloobin naman yung mamamayan na iboto ako kahit na party list yung kanyang yung tinatakbuhan. Kaya nakakatulong yon. At saka syempre, pag may nakalagay na honorable sa pangalan mo, magdadalawang isip na yung mga tao. Hindi ka na nga na-flag sa mga traffic violation kung honorable ka, di ba? Kuno. Ayun. So anyway, just to complete the 6, kasama rin dito yung mga iba pang sangkot sa red tagging, particular yung mga nasa militar at pulisya na may connection. Kasi technically, dapat na independent yung police and military, so dapat wala silang connection whatsoever. So meron din naman na questionable yung kanilang reputasyon in the sense na walang malinaw na datos. And in fact, there are cases like that, Corina and Willard, na may mga tumatakbong party list pero walang Facebook presence, walang website, walang contact information. You know why? Kasi nga, yung boto mo, mga 300 to 400,000 lang, kung may baluarte ka, halimbawa, dinastiya ka or whatever, influential ka, tapos yung party list group mo, kahit hindi mo na ikampanya, kasi meron ka ng baluarte. In other words, minsan mamimili ka na lang ng boto and then at least may isang upuan ka na. So those are telltale signs, in other words, that would warrant the review of the party list system. And yun yung isa sa mga advokasya rin ng Kontradaya. Magkano po ang bilihan ngayon ng boto for Okay. party list? Yeah, magandang tanong yan. Mag-blind item tayo, umagang-umaga naman sa aming pag-aaral noong 2025, anecdotal ito at napatunayan naman namin, umaabot ng 16,000 pesos, isang boto lang. Pero linawin natin na Corina at Willard, yung 16,000 na to parang package deal. It involves a party list group and then some candidates for senators and then sa local level then. Okay. Another clue, Bicol, taga Bicol. Parang diretso na yun Pero teka muna, so I'm sorry, how much is it again? 16,000 16,000. Package deal na. Grabe, dati 500 piso lang yan. 500 piso lang daw yan. Yeah, actually, Corina, may 500 piso pa rin naman, pero medyo cheap, on the cheap side na ito. Ang usual na laro, 16,000 is the highest na verifiable information. Pero yung usual na laro, ang tawag na diskarte nila 1, 2, 3, 4. So, 4 na beses nagbibigay. So, unang beses during the campaign period or at the start of the campaign period, mga 1,000. Tapos babalik sa komunidad, magiging 2,000. Tapos pagka medyo malapit-lapit na, magta-3,000. Tapos a few days before, and in fact, in some cases, on the day of the elections, 4,000 yung bigayan. So if you do the math, that would add up to 10,000 pesos naman. So ganun din yung isang diskarte. Kadalasan ganun yung nagiging diskarte Pero ng mga ang kandidato. mga botante kasi ngayon, Willard, tumatanggap sa magkakalaban, Yes. Tumatanggap sila kaliwa kanan. Tapos, sino po yung nananalo kadalasan? Yung huling magbibigay? O sino yung pinakamataas ang binigay? It's a confluence of different factors. Pwedeng may iba pang pumapasok na na factor. Kasama na rito yung disinformation. Tapos syempre to sweeten the pot dun sa ibinibigay, minsan nangangako ng posisyon sa mga barangay leader na bibigyan ng ilang concessions dun sa lugar, in which case parang mas lumalaki yung chances ng mga kandidatong ito. Okay. Bakit ho, Prof, nakakalusot pa rin itong mga kaduda-dudang gawain? Exactly. Oo. Di ba? Tapos yung, in the first place, bakit nakakalusot sila sa accreditation at screening ng COMELEC? Okay, kasi ilang beses na naming sinabi ito, may malaking kakulangan din naman sa batas, pero mas malaking kakulangan din sa bahagi ng COMELEC. Kasi may quasi-judicial function yung COMELEC to screen yung mga nag-a-apply. Actually, even yung mga party list nominees or party list na tumatakbo, at least 10 na ngayon dapat nasi-screen din sila ng mabuti. And to be honest with you, kung gagawin lang ng COMELEC yung trabaho nila, Kontradaya wouldn't need to do the data set that we release every election cycle. Kasi kung nandun na yung due diligence sa bahagi ng COMELEC, edi sana nasi-screen na sa level nila. So bakit hindi nila ginagawa? Well, to be fair to the COMELEC, minsan limitado rin yung budget.
Pero para sa akin, mas usapin pa to ng prinsipyo at saka yung direction mismo na tinatahak ng COMELEC. For the most part, at least parati naman namin binabanggit ito kay Chairperson George Garcia at saka kay Rex Laudianco, na kakilala ko rin naman, na parang ang nangyayari kasi, puro mga abogado or halos mga abogado, yung mga commissioner, kaya parang hindi na masyadong nabibigyan ng perspektiba yung outside the box thinking beyond the legal gymnastics that would happen. Kasi sa totoo lang, kung COMELEC commissioner ka, hindi ka naman kailangang abogado eh. Pwede namang mas normative at mas prescriptive yung approach mo. Para masigurado na yung esensya ng saligang batas na dapat na protektahan yung marginalized and underrepresented, yun yung mapapatupad. At saka ikaw mismo yung magcha-challenge sa Korte Suprema kung kinakailangan para ma-reaffirm yung essence ng party list representation. Okay. So, pero, can we define marginalized? Okay. Ano ba yung marginalized? Actually, nasa saligang batas naman yon, in-identify naman yung mga magsasaka, mga manggagawa, katutubo, and the like na mga grupo. Ang exception lang dito, yung religious groups. So, by virtue of the separation of church and state, hindi pwedeng tumakbo bilang party list representative yung mga nasa simbahan. Pero yun na nga minsan nilalaro din. In fact, merong isang nagbablock voting na relihiyon, di ba? Na sinasabi na may party list group din sila. Pero on paper, if you look at that party list group, hindi naman konektado dito sa grupong ito na religious. Pero yung kanyang mga party list nominee, yung mga party list representative na tumatakbo and then eventually naboboto sa House of Representatives, ang sinusunod kung ano yung nasa doktrina ng religious group na ito. Tapos meron ding isang grupo, isang relihiyon na anti-abortion, pero yun yung nagiging agenda ng mga nasa party list group na ito, unfortunately. Ayun. O, binigyan tayo ng listahan dito. Ang sabi sa mga party list groups, yung parang sinasabi nilang political dynasty, mga 4 na po sila. 4 na po ang related sa mga political dynasty. Yung mga apelyido bang yun. Tama. 25 sa kanila sa malalaking negosyo. Yes. Contractors ho ba itong mga ito? Partly contractors, tama ka. In fact, yung ilang mga nakakulong ngayon na contractor, believe it or not, tumakbo sila bilang party list. Yung mga kamag-anak ng mga contractor na ito. So, yung apelyido na nagsisimula sa letter D, ayun, nandun din sila. Kaya ganun kalala yung party list. At saka, Corina, I should also mention, total si Zaldico nagtatago na ngayon. Yung grupo ni Zaldico, ako Bicol, ay talagang malala kasi may dynasty sila, tapos may negosyo pa through yung SunWest Corporation sa Bicol. Kaya ganun kalala yung sitwasyon. Ano ho, Prof. Danny, ang nakikita Yes. nilang, kumbaga, makukuha ng mga party list groups na ito at ng mga interest na ito? Kung bakit sabik na sabik silang makakuha ng party list seat? Ano ho ba ang perks ng pagkakaroon ng isang party list seat sa Kongreso? Siyempre, kasama sa perks, yung gaya ng nabanggit ko, yung pagiging honorable, it gives you undue power and influence and it makes you entitled to a lot of things. Kaya yung keyword dito, yung usapin ng impunity as you get into the echelons of power. And then of course, usapin din dito yung pork barrel kasi once upon a time, yung party list representative hindi entitled sa pork barrel. Pero ngayon, ang kalakaran, the closer you are to the kitchen, mas malapit ka sa kusina, so to speak, it doesn't matter kung party list rep ka o hindi, mauupo ka sa pwesto. Tsaka yung mga committee chairpersonship, sino ba yung nasa Committee on Appropriations nung pumutok itong flood control scandal? Party list representative din. So, may ganon. Sino ba yung most decorated na reserve force na Brigadier General sa Reserve Army ng AFP? Dating party list representative din yon. So, those things happen.
Okay. So, paano po ito mababago? Okay. Ngayon pinag-uusapan, kaya nga po sinusulong namin dito sa memo, Yes. ano, na ganito palang kaaga, pag-usapan na natin. Kasi pag Tama. minadali na naman tayo going into 2028, lilituhin na naman nila tayo eh. Makakalimutan na naman yan, hindi na naman natin mapapansin. Sa totoo lang, malaking racket po ang pagkakaroon ng mga party list na yan. Yes. Hindi ba malaking racket yan? Yeah, So, bakit hindi siya sinasala ng COMELEC? Hindi ba? Bakit wala Exactly. sa batas ang vetting procedure para sa mga kumakandidato for party list? At ano ang realistic chance na mapapasa ang batas para ma-reforma yeah. ang Oo. party list system? Yeah, that's a good point. Actually, through the years, in past Congresses, meron na talagang mga nakapending na party list reform bills through the years. Yung iba sa kanila, sinuportahan din ng Contradaya, tsaka ng iba pang election watchdogs. And even up to now, meron pa rin. Kaya lang, tama ka Corina, Willard, talagang yung support mula sa Congress in terms of reforming. Halimbawa, gusto namin na mawala yung dynasty control at saka big business control sa party list. Dapat magkaroon ng tunay na party list nominee na talagang kumakatawan dun sa interes ng sektor. May mga malinaw na measures. Halimbawa, kung ikaw ay para sa manggagawa, di ba dapat yung income tax return mo, isasubmit mo para patunayan na ikaw ay kumukuha ng sweldo ng manggagawa o kaya below minimum or Yes. minimum wage Oo. ikaw. Yung mga yon ayaw. Kasi ang problema rito, Corina, Willard, sila yung nakikinabang. Meron tayong sitwasyon na minsan yung district representative tatay, tinetrain niya yung anak niya para maging future legislator, so pinapatakbo muna niya bilang party list. O kaya naman, may mga kaso sa isang rehiyon somewhere north na yung mayor, natapos na yung termino niya, naka 3 terms na siya, hindi na siya pwedeng tumakbong mayor uli. So magpa-party list muna siya for 3 years and then after nun, babalik naman siya sa pagiging mayor. Hindi po ba pagkatapos ang termino ng isang party list, dapat binabantayan natin? Ano Exactly. ba ang mga batas na naisulong mo para sa kapakanan ng marginalized sector na dapat Opo. kinakatawan mo? At kadalasan hindi. Yung sinabi nyo kanina na flag namin, through the years, dun sa mga actual na naupo sa Kongreso, 70 to 80% lang talaga yung masasabing party list representative. 70 to 80% lang yung talagang, yung masasabi nating ka-question-question. Meron matitino, pero ito yung irony minority na nga yung party list representatives, yung bilang nila, tapos kung hihimayin mo yung 20% na yon, minority rin yung tunay na kumakatawan. So yun yung kailangang baguhin. And I think through public pressure, we should be able to effect certain changes. Ang medyo kakaiba, sa Marcos Jr. administration, ginawa niyang prioridad yung reform sa party list. Pero, syempre, kailangang magbantay pa rin. Bakit? Kasi kita mo, yung anti-political dynasty law, priority raw, pero ang inilabas ng House of Representatives... Exactly. Actually, di lang malabnaw, peke. Pro-dynasty in essence. Anti-dynasty in title, but it's pro-dynasty in essence. Very unfortunate. Prof. Danny, habang hinihintay natin Apa. yung maisabatas itong mga reforma na ito, ano ang dapat bantayan at tandaan ng mga botante kapag pipili na sila ng party list group? Kailangang busisiin talaga yung track record, siguraduhin natin na tunay na nagsisilbi sa mamamayan yung mga party list na pipiliin. Gaya ng binanggit ni Corina kanina, more than 170 plus yung tumatakbo talaga, kaya kailangang pagtiyagaan. Sa bahagi ng Contradaya, we will try to present the data set once more pagka dumating na yung halalan sa 2028. Pero syempre, we can also do research on our own. Saka huwag Ayan. kalimutan ng mga botante na bumoto kasi nasa page 2 Exactly. yan, Corina, ng balota. Yeah, Usually tama. nalilimutan na. Ay, Oo. pag nalimutan, paano po yun? Ay wala na pong boto. Kasi isang buong kasi sa sobrang haba ng listahan, kailangan ikalawang pahina siya. Kailangan, Hindi mo napapansin. buti binanggit ni Willard. Oo. It's really crazy. Minsan nakakalimutan. Oo, talagang kabaliwan. Yes, Parang exactly. kabaliwan talaga siya. Yung mga magulang ko, binibilinan ko election day. Turn to page 2, huwag kalimutan yung nasa Minsan likod. nakakalimutan, Oo. unfortunately. Diktahan mo na yung Dinidiktahan pamilya ko rin. mo. Meron Kasi din at least ikaw, pinag-aaralan mo kung ano talagang
kabalbalan ba yan? O Oo, merong saysay? May command vote ako na 2 sa bahay. Ganon. Sino yun yung ano yan, yung ano mo? Tatay nanay Kambal? ko. Tatay nanay ko, inuutusan ko kung sino iboboto. And that, ladies and gentlemen, is the anatomy kung paano ang mga kagalang-galang na kinatawa nagiging kagulang-gulang na kinawatan. Ayan. So, nalinawan po tayo ng kaunti tungkol dito. Ano kaya sa loobin ng ating mga netizens? Tinanong namin, dapat bang bawasan ng mga party list na yan? Jeffrey Villapastor, dapat magkaroon ng nakalaang slots bawat sektor, 10 to 15 na pangunahing sektor ng lipunan. Ang bawat slot, meaning we should dictate, di ba? Ang sinasabi niya. We should dictate who the marginalized sectors are. Or the law should dictate. Para hindi yung kumatawan lamang sa isang partikular na sektor. At ang mga party list na tatakbo ay dapat tunay na kabilang at may malinaw na mandato mula sa sektor na kanilang kinakatawan, di ba? Magandang idea to. Magandang idea yan. Kasi, kumbaga, the law should already include what sectors only can be represented. And be clear, no? At sundin. Huwag na magkaroon ng loophole pa. Sabi naman ni Rosenberg Castañeda, tanggalin na yan. Abolish na. Now na. Okay. Medyo maintindihan natin yung sentimiento ng mga mamamayan. Talagang nakaka-frustrate talaga yung sitwasyon. Kaya lang gaya ng nabanggit, kung ima-maximize natin yung objective ng party list, mas reforma sana yung panawagan. Ulitin natin hindi natin sinisisi yung collective frustration natin. Kahit ako, visit na rin sa nangyayari. Pero medyo, kailangang magreforma muna. Tingnan natin kung Baka hanggang saan hindi kaya, mangyayari. Prof, dapat abolish muna tsaka i-reform? Yun nga, are you for abolition? That's one way to look at it. Basta nandyan pa rin yung sistema ng party list. In other words, hindi natin i-abolish yung party list system. Maybe the party list law as crafted in 1995 can be abolished to be replaced with a new one. That's one way of looking at or approaching the problem. Okay, mula naman kay Darwin Lianeta Bais Jr. Tanggalin na lang ang party list, dagdag gastusin pa kasi ng gobyerno at ng taong bayan yan para may mapaglaanan ng budget na karapat-dapat. Halimbawa, security sa mga eskwelahan. Diyan nyo na lang ilagay. Sa bagay, 64 seats, no? Times how many? Per How office much? para Hindi pa natin ma-maintain. nga natatanong, How much? magkano bang kinikita ng bawat isa dyan? At yung maintenance ng bawat opisina. Okay. Million talaga. Milyon-milyon, wala pa yung binulsa. Iba pa yung usapin ng pork barrel, syempre. Right. Joseph C. Suyo, yung nasa mga party list, di naman tunay na kumakatawan sa totoong sektor yung umupo. Minsan mga dating congressman or mga kilalang politiko na nagtayo ng party list. Hay, kulang na naman ang oras natin, Prof. Sa susunod na naman na pagkakataon. Walang problema. Sige po, Pwede di- ako mag-mainstay dito kung gusto mo. Oo, Biro lang pwede. po, biro lang. Biro lang po. Bigyan natin siya ng segment sa agenda. Maraming salamat po sa inyong oras, Kontra Daya Convener, Yeah, salamat. Professor Danilo Araw. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Memo. May bago na naman pong isyong binabati ko sa panukalang 2027 National Budget. May nakikita kasi umanong pattern ng budget padding sa ilang line items ng National Expenditure Program o NEP na posibleng maging daan para sa mga insertions kapag dumaan na ito sa Kongreso. Pero bago ang lahat ng iyan, ay tanungin po muna natin ang taong bayan, paano mababantayan ba talaga ng mabuti ang national budget? Naiintindihan ba natin ito? Ang sabi nila. Mas magiging madali kung digital na yung mangyayari sa fund ng ating government para malaman ng tao kung saan na-allocate yung budget natin sa government. Hindi lang yung palaging tungkol sa transparency. Lahat ng aspeto dapat silipin. Buong public expenditure cycle yan mula sa execution monitoring hanggang audit at sanction. Public contract din kasi itong budget, hindi lang dapat aprobado ng Kongreso. We should really make use of technology. I understand yung ating Department of Budget and Management, meron silang portal. Kung paano na-spend kasi yung pera, mamamonitor yun doon. Also, dahil nasabi ko rin yung technology, you can also check out yung website ng COA, Commission on Audit, kasi meron doon mga policies kung paano yung tama na dapat na pag-spend ng pera. Pag
nirelease na yung mga SALN ng mga politiko at mga government officials na yan. Kasi, alam mo, matutulungan talaga tayo niyan. Kasi right now, hindi talaga natin alam kung anong mga meron sila. At siguro aside from releasing the SALN, isama na rin yung mas strict na pag-audit sa kanila. Kasi nga, pwede namang hindi mo i-declare sa SALN, di ba? Yung mga bagay-bagay. Maraming loophole. Upang maipaliwanag ang kanyang mga bagong natuklasan at ang mga posibleng implikasyon nito sa 2027 national budget, mabuti nga na pag-uusapan natin ngayon bago matapos, hindi ba? At kailangan hindi talaga tigilan bago maipasa na naman yan. Oo. Yung ating pong 2027 national budget, pinag-uusapan po kasi ngayon, ng ating mga mambabatas. Makakasama po natin at Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Ayan. Magandang umaga po, Kong. Hi, good morning, Corina. Good morning, Willard. Yes, Thanks sir. for having me here. Opo. So, at least alam natin, itong party list na ito ay may kabuluhan. Salamat. Nagbabantay ng budget. Sir, hindi po ba kayo namimilipit doon nung pinag-uusapan po namin ang party list? Hindi tayo affected dun Pero sa do you sinasabi agree? Do you agree na dapat bawasan? Tama po. I agree. Definitely talagang inabuso na, na yung dapat para sa marginalized and underrepresented. Alam naman natin, for the most part, tinake over ng mga political dynasties, mga malaking negosyante, and so on. So definitely, kailangang ireforma. Kaya may bill din tayo na nakasalang. At in-agenda na for the first time last week. No? So tignan natin kung may magandang mangyayari legacy ito ni Pangulong Bongbong kung sakali. Realistic chance. Hindi ba? Kalahatiin na lang yan. Okay, ito na po, yung atin naman pong topic. Kamakailan kayo po'y lumabas nga po sa mga balita tungkol sa budget padding. Hindi ba? Ano po ba yung ibig sabihin ng padded yung budget? Well, itong padding, budget padding, ka-partner ito ng budget insertions. No, sa budget natin dahil magpinsan. Oo, magpinsan, magkapatid, whatever. No? Dahil sa budget may ceiling yan, hindi pwedeng lumagpas. Ngayon, it's 7.2 trillion pesos for 2027. So, kung gusto mo ng insertion, ibig sabihin magpapasok ka ng mga bagong item na wala sa sinubmit. No? Kailangan may bawasan ka. No? So, ibig sabihin nun, kailangan, yung mga gusto magpasok, kailangan bawasan nila yung ibang item sa budget, yung ibang mga ahensya. Ang sinasabi natin na ang pattern, historically, may mga items dyan na pag sinasubmit ng Malacanang, napakalaki. No? Pero pag naging batas na, naging GAA na, biglang malaki ang pagliit. Doon, yun yung binawas para makapagdagdag. No? So, yun yung sinasabi nating padding. Okay. Specifically, may ilang items tayo na in-identify na laging ganun ang pattern. No, one, yung mga foreign-assisted projects, lalo na ng Department of Transportation at saka DPWH. No? Pinakamalala to, nung height ng flood control corruption scandal. No, dahil doon pinakamalaki yung mga insertion. So, malaki rin yung kailangang ibawas mo doon sa proposed budget. So, isang malaking binawasan yung foreign assisted projects at pangalawa yung para sa personnel services, yung para sa benefits ng mga sweldo at benepisyo ng mga government employees. As much as more than 300 billion yung padding. No? Ibig sabihin, yung originally, ang proposal nasa, let's say, 190 billion, tapos lalabas yan, 60 billion na lang. Okay. Sa dulo. Yung 300 billion pesos padding, yan po for which year? This year? This coming year? Or? Ano yan? 2020, especially 2024 and 2025. Okay. For this year, hindi pa natin nakikita. Kasi proposal pa lang ang nandyan. No? So, yan ang kailangan bantayan natin. Malaki yung pinropose na foreign assisted projects, particularly ng Department of Transportation ngayon. No? 232 billion pesos
ang budget for foreign assisted projects, no? When for this year 2020 64 billion lang 'yan. No? So, ito yung isang malaking padding binabantayan natin. Ganon din yung para sa personnel services, yung pang sweldo at benepisyo, no? Merong 55 billion ngayon. Gusto nating bantayan para hindi bawasan na naman at ito to make room for insertions. Usually, sir, saan po napupunta yung mga binabawas dito sa mga items na ito? Sa mga pet projects na? Historically, talaga flood control. Yung malaking pinaglagyan. No? Yung mga insertions, flood control, mga kalsada, tulay, yung mga public infrastructure projects mainly, but also yung pagpapalaki ng ayuda, no? Katulad ng AIX, medical assistance, TUPAD, etc. No? Okay, so paano po natin masisiguro? I mean, okay, we've identified na yun na nga yung ginagawa, ano? So ngayon po, for 2027, pakikinggan po ba kayo kung magsasalita kayo? Kailangan talaga may media, ano po? Para pansinin nila. Kaya nga this time around, in-identify natin, ito yung modus, no? Para magawa yung insertion, merong mga padded items na babawasan. No? So, kino-call out na natin ngayon pa lang. Ito, napakalaki ng budget for foreign assisted projects ng DOTR ngayon. Yan yung para sa mga subway, yung mga relays, yung modernization ng mga bus, and so on. Hindi maayos na na-implement, no? Or delayed. Isang reason dyan ay palaging binabawasan o tinatanggalan ng budget. No? At higit pa yung sa personnel services. Sa huling budget deliberations, talagang malinaw na tinanong natin at sinagot ng DBM na for 2027 may budget na para taasan yung personnel economic relief allowance ng mga government employees. Yan yung parang monthly cost of living allowance. Na since 2009 pa hindi tinataas, no? 2,000 a month na additional. No? Ngayon may dapat nang itaas yan. May budget, 55 billion, na pwedeng ma-accommodate ang pag-increase niyan. Ngayon pa lang, sinasabi na natin na yung 55 billion na yan, may paggagamitan yan para sa government employees, wag galawin ito. No? Hindi tulad ng mga nakarang taon na yung pondo, binabawasan ng husto tapos nilalagay sa mga, yun na nga, flood control at iba pa. Kung tutuusin pala, Corina Kong, yan talaga ang pinag-ugatan ng walang katapusang kalbaryo ng mga commuters, halimbawa, sa MRT at LRT. Dahil binabawasan pala yung budget para sa, halimbawa, modernization, maintenance ng mga tren na ito. So, kumbaga, parang sa unang draft, nakalagay talaga siya sa parang dapat. Yes. At pagkatapos, tsaka nila babawasan Yes. at ilalaan sa ibang bagay. Kaya kung at what Yan ang- stage? yan So, ang- hindi lang at what insertions stage? po ang nangyayari. Diversion. Parang di ba? lipatan eh. Parang Dagdag at bawas. dagdag, bawas, dagdag. Bawas, dagdag. Bawas, dagdag. Bawas para makapagdagdag. Ganun pala yun. At what stage of the budget process ito nangyayari, Kong? Doon pa lang sa plenary, committee hearing, tapos plenary or BICAM at small committee? Mangyayari ito, usually nangyayari ito between budget briefings and plenary. No, pag unang pwedeng mangyari ito pag-submit ng GAB, General Appropriations Bill. No? So yung makikita mo, iba na yung proposal ng Malacanang sa tatalakayin sa Kongreso. Pero sometimes hindi binabago 'yan. Nangyayari talaga ultimately sa BICAM. Oo. No? Okay. So doon mostly yung mga pinakamalaking movements fina-finalize talaga sa BICAM. Sa BICAM. Senate and BICAM. In the small committee? Sa small committee? Ah, Wala na daw po yan eh. sa Tatanggalin na House, nila. Oo. pwedeng, hindi na yung small committee, ang tawag na ngayon yung
BARC, ano ba yan? Budget, kalimutan ko yung They call it pangalan. something. Oo. So, yun yung mga posibleng pagkakataon na gagawin nyo. No? But usually, ultimately, sa BICAM yan nangyayari. No? Sino lang po ang nagdedesisyon doon? Kung napagdesisyonan na ito ang ilalaan natin dito, sino-sino lang po ang magsasabi, okay, bawasan natin dito. Well, kung BICAM na yan, yun eh yung, of course, yung leadership o yung mga members ng BICAM, ultimately, ang may say dyan, yung leadership ng House at saka ng Senate. No, sila ang gumagawa niyan. No? Okay. And then, eventually, ibabalik yan sa dalawang chambers at aaprubahan. Oo. No? Kaya kaya parating puno ang mga cafeteria nila doon. Mga kapihan nila doon. Kasi syempre, kakausapin mo muna lahat ng mga, alam mong, dissenting opinion. O, di ba? Nandiyan ngayon yung horse trading. Ito yung totoong usapan, no? Na of course, pinagmamalaki na live stream na raw yung BICAM for the first time last year. Pero, parang alam din naman ng lahat na may mga mahalagang usapan na nangyayari off-camera. Yeah. Di ba? Kasi usually, di ba, Kong Tinio Corina, pagka may budget hearing ang committee, merong kabilang kwarto na nakalaan for parochial concerns. What? Kinakausap pa yung head of agency ng mga miyembro. Well, totoo rin yan. Bilang reporter, alam mo naman, nakikita mo yon, di ba? Meron talagang parang pre-plenary minsan ang tawag doon, tapos nandun yung head of agency at may nagkukumpisal. May one-on-one between yung mga kongresista at saka yung cabinet, yung department secretary. Sila rin, akala ko naman, mga lobby groups. Na off-cam. Sila rin. Off-cam. Sila rin. So, pinapaabot yung mga individual requests ng mga kongresista. Na hindi naman illegal, ano, Kong? Depende. Well, hindi kasi transparent, open, di ba? Hindi mo naman pwede sabihin, hoy, huwag kayong mag-uusap, ha? Pwede naman magtawagan sa telepono. Hindi ba? Kaya nga, kailangan talagang ayusin natin yung pag-iisip natin kung yan ba talaga kinatawan natin yan o kinawatan Hindi ba? Tsaka totoo bang, halimbawa gusto nilang magkaroon ng open at transparent process, all stages ba ng proseso, mababantayan ba talaga? Hindi lang yun. Magbabantay ba talaga? Katutulugan mo yun Hindi ba? Baka pilit po nila pahahabain yung mga diskusyon. So, paano pa mababantayan ng ordinaryong tao yun? Well, yun nga ang challenge din sa budget deliberations. No? Kahit sabihin, naka-livestream yan, pero hindi madaling intindihin ang proseso. Very technical. Di ba? Para sa ordinaryong mamamayan. Kaya, well, yan ang isang sinisikap natin na mapaunawa, no? Na kung may insertion, meron ding padding. Sabi nga, bawas muna tapos saka dagdag. So, naapektuhan, hindi lang, yung insertion, yun yung usually, yun yung may mga historically, may malaking corruption, no? Tapos yun namang, pero kailangan makita rin natin, may mga binawasan at sa mga binawasan, may naapektuhan. No? For example, yung bonus ng mga government employees. No? Sa halip na mabigay last year, malaki ang binawas. No? Binanggit natin ito specifically for the 2026 budget. No? Na a total of 43 billion from personnel, para sa benepisyo ng government employees, na wala yun. At nilagay sa local government support fund. What is that? Yun yung malaking increase, no? Something like 58 billion na naging pondo para sa LGUs, National Government Support to LGUs. Yan ngayon yung pinamumudmud ng administrasyon sa mga mayor at kapitan. Para ipanalo sila sa eleksyon. Naku, maasahan na natin yun. Hindi ba dapat lahat ng mayor mag-accounting ng, anong tawag po doon? LGSF. LGSF? Local Government Kailangan lahat ng Support mga Fund. mayor yan, hindi ba? Unahin na natin ang Metro Manila. Kailangan i-account ninyo kung saan nyo ginamit yung LGSF. I don't think we're gonna have a problem in QC. I think lang, that's just my opinion. Di ba, ang dami yan. Makati, Pasig, Pasay, Bulacan, lahat po yan kailangan. Mga lalawigan. Na subject sa COA audit, hindi ba?
subject din naman sa COA. Nakapagpakita yan. naman ang COA. Abangan po ninyo ang aming word for the day tungkol sa COA. So ito po, nakita po ninyo yung aming bagong diksyonaryo. Baka meron po kayong suggestion, ha? Sabihin lang po ninyo sa amin. Entry. Oo. Padding nga, padding. Padding. O, gawan natin ang ano yan. Okay, tinawag ninyo po na yung panukalang budget na isang blatant case of misprioritization. On what did you base that? Well, ang notable dito nga, binalik yung flood control, tapos binawasan yung social services. Halos lahat ng mga education, health, housing, may bawas. Yung DSWD. Tapos binalik yung flood control, tapos mas malaki rin yung defense, yung para sa pulis at militar. Yun, kaya sinasabi nating misprioritization. No? Bakit pinawasan natin yung edukasyon, kalusugan, at iba pa? Oo nga naman. Ano? Ba't binalik na natin ang flood control? Samantalang nananatili yung pork barrel system ng yung tinatawag na ngayong allocables, yung leadership fund, no? Nandyan pa rin yan. Kahit sinasabi ng TBM at Malacanang, nireforma na raw yung sistema, ang pinapakita rin natin, that's not true. No? So sa DPWH budget, nakita mo pa rin na nakaabang siya para sa insertions. No? At merong leadership fund. Merong, nagtataka tayo bakit sa ilalim ng central office ay nandun, may mga listahan ng mga proyektos para sa mga distrito. No, so yan exactly yung sinasabing leadership fund, no? It's under the central office, pero yung mga projects are for the districts. Ang laki pala nung subsidies to local government units. Oh, malaki 27.3% ng Oo, ang budget. laki 500 billion pesos. Which budget is this, sir? Sorry. I think, anong Pinagsama taon yan? sa this year ito no? This year ba yan? Oo. Well, kasama dyan yung parang automatically nire-remit. Nandyan yung, ang malaking bahagi niyan, yung NTA, no, yung National Tax Allocation, yung dating IRA. No, yun yung nagpapalaki dyan. No, pero may malaking bahagi rin nga dyan, yung Local Government Support Fund, which... Have you tried looking into that? Yes. Saan po napupunta? Merong merong menu. Para yung alam niyo yung dati yung PDAF, no, yung pork barrel ng mga kongresista, may menu. Yung mga mayor pwedeng pumili ng mula sa menu, may mga infrastructure project, no, patayo ka ng mga basketball court. Pwedeng ganun, o di kaya multipurpose, whatever. O kaya ayuda of some sort, no? So pipili, ganun. Meron din namang isang programa sa ilalim niyan na bawat barangay captain ay binibigyan ng 200,000 pesos. No, again, may, pwede siyang para sa kanyang pet projects. No, so yan ngayon ang pinamimigay o pinamumudmod ng administrasyon. Kahit si Pangulong Marcos, umiikot yan sa iba't ibang lugar, tapos yun yung dinidistribute. Hindi ko maintindihan yung pet project. Ano ba yan? Kaya, para sa mga alagang aso at pusa? Kanilang alagain. Itong paglobo ng subsidiya at paglobo ng mga menu choices, may kinalaman kaya sa 2028 elections dahil sinasabi na campaign budget na itong 2027 proposed budget? Hala, ayan na. Of course, malinaw yun, no, na unang pinalobo itong local, yung pondo para... Kasi nga, uminit yung flood control. So, sabi, kailangan ilipat natin yung pondo. Ang isang malaking pinaglipatan ay itong Local Government Support Fund. So, talagang lumobo ito. Dati na yan, pero for 2026, first time, umabot sa almost 50 billion pesos. No? At kaya tinawag natin itong LGU pork. No? Bagong forma ng pork. No, tapos napatunayan nga ito, pinamumudbud na ngayon sa mga mayor, sa mga barangay captain. Tapos malinaw naman, kailan ba ang supposedly ang barangay election? It's supposed to be this year, di ba? November.
Ayan na. Kaya lang, may panukala. Gusto na namang i-postpone, ano? Pero malinaw na yun ang direksyon. Oo. Tapos, for 2027, the proposed budget, lalo pang pinalaki ito. No? Again, malinaw na election budget na yan. Kasi yung 2027 budget, yan na yung Pangampanya. last budget na totally ang administrasyong ito ang mag-i-implement, no? Pangkampanya. Ayun. Kaya malinaw naman na So, pero pwede... lumalaki ang pork Opo. dahil pinaghahandaan yung eleksyon. So, but all is not lost, right? I mean, you can still do something about it. Well, yes, kaya nga. Ngayon pa lang, nilalantad na natin, pinapaliwanag na natin, at kailangan bantayan na natin. So, ayan, may pondo para sa personnel benefits ng mga empleyado. Nandyan yan. Huwag na galawin. No? Yung foreign assisted projects, nandyan yan. Gagalawin ba? Muli? At saan ilalagay? So, malinaw na no, kung ano yung galaw para pwede nang bantayan. Dapat po bang bawasan o tanggalin ang mga ayuda? Well, may mga ayudang nandiyan na, Karapat-dapat. kailangan. For example, yung 4Ps, parang institutionalized na yan, nandiyan na yan. May structure naman po kasi yun no? Oo. At the same time, ang posisyon naman natin no, na masyadong naging ayuda dependent ang ating patakaran for social services. No? Ang mas importante sa halip, for example, ng 4Ps ay trabaho. Diba? Yun ang mas kailangan ng ating pamamayan. Hindi ayuda kung hindi trabaho. No? So, merong lugar ang ayuda, pero mas kailangan, mas malaking resources ang ilagay para sa paglikha ng trabaho sa agrikultura, sa pamamagitan ng suporta sa agriculture. So, ito rin, kapos ang budget para sa agriculture, masyadong nakadepende sa imports, tsaka para sa manufacturing, no? Para sa ating lokal na industriya. No? Hindi yung dedepende lang sa foreign investors, katulad ng darating ba rito yung Pac Silica. Dapat may sariling plano para sa pag-develop ng lokal na industriya. Ang Pilipinas, yan ang ginawa ng mga kapitbahay nating bansa na mas maunlad na sa atin ngayon. Ang To generate jobs. Vietnam, for example, no, nag-export na ng mga sasakyan dito because they focus on developing their manufacturing. Yan ang wala sa plano ng gobyerno at sa budget na pinopropose niya. Naku, babalik na naman dito si Kong. Kulang ang oras, pero hindi po natin titigilan ito hanggang po sa sana medyo makausad ng kaunti sa tamang direksyon yung budget natin. Maraming salamat po sa inyong oras. ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Hindi na nga siya natin natanong tungkol sa security ng mga eskwelahan. Ay, oo. Hindi ba? Concern din Sa ng mga susunod guro po, yan. sir, Sige po, ha? yes. Okay. Manatiling nakatutok po, magbabalik ang memo. Panibagong insidente na naman ng pamamaril sa eskwelahan ang nangyari kahapon. Mahigit 2 buwan lamang matapos ang Tacloban shooting. 2 ang napaulat na nasawi, kabilang na ang mismong sospek na nakuha pang mag-livestream habang walang habas na namaril. Nang tanungin po namin ang taong bayan, ano nga ba ang dapat gawin para maiwasan ang karahasan sa mga eskwelahan? Ang sabi nila, dapat po kasi nahigpitan natin yung mga security measures ng schools, like magkaroon sana ng mga metal detector and improvement din ng batas na dapat, or mas mainam, ibaba po sa 12 years old yung mga legally accountable, kasi yung mga boys town or shelter for minors, sa tingin ko po kasi hindi siya nag-work. Muling ibalik yung edad na dapat ay hindi yung sobrang yung karamihan kasi ng mga bata ngayon yun ang gumagawa ng kaharasan dahil malalakas ang loob nila, dahil nga ng alam nila hindi sila makukulong.
kung kapaligiran din nila mga lumaki sa karahasan, pero kung sila'y napalaki ng maayos ng mga magulang nila, maiiwasan din nila yon. At saka, siyempre, nasa eskwelahan sila, responsable din yung mga teacher. At para bigyan tayo ng update sa investigasyon ng pulisya sa nangyaring insidente, makakasama po natin via Zoom si Police Regional Office 9 Spokesperson, Police Major Shelami Chang. Magandang araw po sa inyo, Major Chang. Yes po, ma'am. Ma'am Corina, good morning po. Ma'am, sa inyo pong paunang investigasyon, ano po ang napag-alaman nilang background nitong nasawing suspect at kanyang mga biktima? Yes, sir. Sa paunang investigasyon po na aming ginawa po, atin pong na-establish na nagkaroon nga po ng shooting incident at around 7:45 a.m. kahapon po ng umaga sa loob ng campus ng isang high school dito sa Zamboanga City po. So, ang insidenteng ito po ay nagdulot po ng pagkasawi ng dalawang katao po. Yung isa po ay ang biktima po natin na grade 10 student po at yung isa naman po ay ang ating shooter na isang grade 8 po na student po. Ito nakikita po natin video na ito, yung sa loob po habang nangyayari yung kaguluhan sa classroom. Kaninong telepono po yan? Ito po ay mga video po ng mga nandun po nung panahon na yun. Kasi at around 7:45 po, yung iba po ay nasa mga classroom na, about to start na yung school, at yung iba naman po ay papasok pa lang po. So meron pa po may mga sasakyan pa po na naghahatid sa area po. Saan? So, Yes. lahat po ito, ma'am. Yes, ma'am. Saan po ba nangyari yung actual na pamamaril? Sa loob po ba ng classroom, sa corridor, parking lot? Saan po nangyari? Yes, ma'am. Yung pamamaril po ay nangyari po sa isang building po ng school na yon, which is located on the 4th floor. In the corridor, inside the classroom? Pumasok po, ma'am, yung shooter natin sa isang classroom. At nagpaputok po siya doon. And then, Is that his classroom? No po, ma'am. Okay. At hindi rin No po po, yun ma'am, kasi it's yun kung saan po nabaril yung biktima natin is in grade 10 po, whereas yung ating shooter po is in grade 8 po. Ayun. Oo. Napag-alaman ho natin na consistent honor student itong batang namaril. Nakapagbigay na ho ba ng statement, ma'am, ang kanyang pamilya kung may napansin ho ba silang kakaibang kinilos ang kanilang anak bago ang insidente? Sir, ang coordination po natin sa family ay very strict po. Actually, kahapon po medyo nag-ano lang po tayo, nagbigay galang lang po tayo sa kanilang pagdadalamhati dahil kailangan po nilang ihatid sa huling hantungan kanilang kamag-anak in relation to their traditional burial rites po. Pero after that po, we were able to contact them po, and I think po kahit kagabi po ay kausap po sila ng ating investigador. Hanggang ngayong araw po, babalikan po sila ng ating investigador para po sa mga investigation po na gagawin ng ating mga personahe ng parang information na pwede namin magamit sa investigation na ito. Okay, ma'am, ano po ang bago? Sa pakikipag-usap po sa pamilya, ano po ang bago? What we know is that nag-live streaming pa yung bata, bago namaril, consistent honor student. Ilang armas ang nabalitaan po namin? 2 ang kanyang daladalang armas. Tama po ba? Yes, 1 short and 1 longer? Verify ko lang po, ma'am. 2 firearms po yung na-recover natin sa area. 2 pistol ang na-recover natin sa area. 2 short firearms po, ma'am. 2 short firearms. Nakita na po ba yung, na-trace po ba sino may-ari noong firearm na iyon? Actually, ma'am, with the creation ng Special Investigation Task Group for this, ma'am, isa po yan sa pina-fast track namin.
ang pag-locate ng owner ng firearms na to and ang pag-check po ng legality. And kasama na rin po nun, katibat na po nun yung ng gun owner. Kasi po, nagamit niya po yung kanyang baril sa isang insidente po. At na-establish na ho ba, ma'am, kung paano na ipasok itong baril sa school? Sir, kasama po sa i-check natin yan. Actually, kahapon po, meron na po tayong mga CCTV footages. Pero dinadagdagan pa po natin yung ating information. Meron pa po tayong kinakandak na interview sa mga personnel doon. And then we are checking po paano po niya talaga nakapasok po yung baril and kung meron pa pong lapses doon sa in-implement nila na security protocol nung araw na yun. Sa ngayon ho ba, Major, may metal detector sa school? Sir, hindi ko po siya masasagot kasi wala po sa report ng ating natanggap sa official report na kung meron pong metal detector or wala. Ma'am, regarding online activity, kasi sa Tacloban, hindi po ba na-trace nila na yung dalawang bata ay kasama sa isang chat group, no? That promotes violence. Ito pong batang ito, meron na po ba kayong nalalaman tungkol sa kanyang online activity? Ma'am, kasama po sa coordination natin sa parents yung paghingi natin ng permiso na ma-examine ng ating forensic cybercrime unit ang gadgets na ginagamit po ng kung siguro po within the day ay masasakamay na po ng ating cybercrime unit forensic examiner yung mga gadgets na yon and ma-examine nila yung social activities, kanyang mga interaction sa social media sites. Hopefully po makabigay po sa atin ng mas maliwanag na rason ng pangyayari ito po. And Major, ano po ang hakbang ng PNP para makipag-ugnayan sa mga paaralan para mapalakas ang security matapos ang insidenteng ito? Sir, kung matatandaan po natin, roughly 2 months ago, nangyari po yung isang insidente sa school. After that po, nag-intensify po tayo ng coordination dito sa Region 9 sa lahat po ng mga schools, both public and private, para tulungan sila na i-revisit yung i-implement sa mga schools. Kaya nga po, meron po kaming mga kinakandak na simulation exercise sa mga schools. Pero this time po, may nangyari pa rin po na anticipate na meron. Pero mas kayo po namin coordination with the schools, the education sector. Sa ating mga LGU rin po, i-intensify rin po namin yung aming coordination sa kanila. And then sa community rin po, paitingin namin yung coordination natin sa kanila para ma-ensure hindi na po mangyari ito. Maraming salamat. Tulong po kami na ma-ensure na yung ating mga schools ay maging safe zone po. Opo. Maraming salamat sa inyong oras, Police Major Shelami Chang. Naku, yan ang kailangang i-memo na natin ngayon. Oo, access to firearms. Bakit niya napasa kamay ng bata yung 2 pistols na yun? Oo, at saka siguro kung ano man ang... Naintindihan naman natin na it's a moment of grief for lahat po ng mga namatayan. Kasama na rin yung pamilya noong hindi gunman, gun boy, di ba? So, pero kailangan din siguro magmadali ang mga kinaukulan ng pagbigay ng impormasyon sa publiko kung paano ito nangyari. Kasi we have to take the steps so that it doesn't happen again. Kasi katatapos lang po ng Tacloban, di ba may nangyari pa pagkatapos nun or before that? Stabbing incidents Stabbing naman dahil may dalang balisong. So, and we were expecting it wouldn't happen again. And then, not so long after, nangyari na naman siya. So, ano ba ang kailangan gawin? Gano'ng kabilis ba? O gano'ng kabagal ba? At sino ba dapat ang kumumpas para sa security ng mga school? Mukhang ang common denominator dito, Corina, yung service firearm ang in-issue, no? Ng pamahalaan. Yun ang ginamit. Ay, oo, no? Tama. So, dapat magkaroon ng review.
Pero hindi pa niya inamin 'yon na yung tungkol doon sa pagmamay-ari. Pero nabalitaan na nga natin which needs to be confirmed, officially verified, na yung isang firearm, hindi yung dalawa. Yung isa ay mula sa kanyang ama. Okay, so antabayanan po yan. Pero imemo na po yan, yung seguridad sa lahat ng school. Yan po ay public and private. So what will it take? Kayo na po ang mag-isip, hindi na po namin trabaho yan. O isa pang kailangang imemo, yung pagbabantay sa budget. Ito na po ang ating maaaring huling pagkakataon para we can make a difference in the outcome of the 2028 elections. Kasi kung bibilin lang din naman po lahat ng boto sa pamamagitan ng ayuda, ano na po na namang uri ng mga kandidato ang mauupo dyan po sa Senado, Kongreso, mga mayor po natin. At saka yung accounting ng binibigay na pondo sa mga mayor, meron pa rin pala po niyan. Merong magkano binibigay sa bawat barangay captain? 200,000 pesos? Wala bang accounting yon? Talagang binibigay lang at pet for pet projects. Dapat tayong makialam dyan dahil kung tutuusin, yung sakit ng ulo natin araw-araw halimbawa sa pagko-commute ay dahilan pala dyan ay yung budget para sa modernization ng transport ay nabawasan at inililipat lang sa ibang mga bagay. Oo, at ako naman, para sa akin, dahil araw-araw ko sila nakakausap, yung pinakamahihirap sa ating mga kababayan na hindi nakukuha ang kanilang mga nakalagay sa batas na mga subsidiya para sa kanilang kalusugan, sa mga senior citizen, sa mga disabled, sa mga single parent. Hindi naman lahat, pero marami hindi nakukuha yan dahil wala daw pondo. Come on, hindi ba? At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot. Walang mga api kung di tayo magpapaapi. Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes. Alas 7:30 ng umaga hanggang alas 9. Ako si Corina Sanchez Rojas. At ako si Willard Cheng. Hanggang bukas, ingat po kayo sa ulan. Ito ang Memo.